Mga tol, good morning. Nandito tayo ngayon. Bumisita tayo sa bahay nila ni Master Leo at Master Nel. Kasi mag-ano tayo mga gamit nila mga tol na mga ano, mga gamit nila na mga panggubat. Ito yun mga tol. Kakao. Anong mutya yan, Master? Kakao. Kakao? Oh, Para sa anong gamit yan, Master? lahat din. Crown. Pero number 1 din to sa negosyo. Pang negosyo. Pang negosyo din to. Palimusan mo yan, Master. Ay, hindi na pwede. Ikaw muna gagamit. Kasi nag-iisa lang to eh. Ay, tama. Oo. Kasi ikaw na mawala ng pang negosyo. Tama. Narap Ano yes, ko eh. kakao? Liso, gitna mismo. Dako lang. Mutya sa Kakao. kakao mga tol. Pang negosyo at pang ano din, depensa rin. Depensa. Anong depensa maibigay niyan? Depensa sa kulam, barang, at sa ano down, sa may ano din to, may tagalihis. Lihis. Panipas. Tapos kabal sa bulag. Tagulilong. Round din to. Round. Ito, Master, mga ano mo, Master? Yan. Salsagan. Salsagan. Hindi ko alam kung saan to eh. Pero Kulog yan, kulog. sa ano to, may isang bagay akong na-observe na neto. Anong na ano mo diyan? Anong na-proven mo diyan? Matibay to sa kabal. Kabal. Kasi nung time na yun, hinubad ko lahat ng gamit ko. Ito, nasa bulsa ko lang. Oh. Nasa bulsa ko lang to, pero nung time na yun, gumagamit ako ng grinder. Yung blade ng grinder na bali, napunta dito sa akin, no? Akala ko wala na talaga. So, akala mo sugat na. Pero nagpula lang, pula. Ah, hindi ka tinablan. Hindi. Anong dala mo? Ito lang. Ay, kulog. Oo. Ba, kabal para siya. Oo. May kabal siya. Ito lang yung na-observe ko dyan. Para sa kabal. Yang iba, Master, ano yan? Yan. Ano yan? Ito, sa mais pero kulay puti. Mutya ng mais. Pero kulay puti. Anong para saan yan, Master? Anong mga gamit yan? Hindi ko pa na masyado na to. Di, sa akin, sa pagkakaalam ko ito mga tol, mutya ng mais. Ito ay literal din ito tol na mga sa negosyo na gamit din sa pagsasaka. Laging maganda ang aanihin ang abot ng mga pananimba. Ang depensa nito is kabal tipas. Baka baka ano yan, may limusan yan, may pangdingosyo ka na may pangkakaw ka na. Yan, baka limusan yan. Ito. Pwede mo i-release yan kung sakasakali. Oo, kung sakali. May lilimos. Pero kung sa mga mahihirap lang, hindi na ako magbibigay ng presyo nito. Pero kung presyuhan natin yan kasi siyempre online magbabayad tayo shipping. Magbabayad tayo shipping. Pero sige lang, mag-update ako sa'yo pag may lumis yan. Ano yung ito naman yung sa dagat na nakuha ko. Maganda. Ano yan? Ay, pang sangkap. Maganda yung sangkap yan. Yan, mga garapan mo, Master. Ano ang na-proven mo yan? Actually, mga tol, itong mga garapan na ito, tol, is ako ang kumasa nito. Hiningi ito ni Master Neil sa akin. Binigay ko sa kanya. Actually, ano ang na-prove mo dyan sa pagdala-dala mo yan? Kasi matagal-tagal na rin sa iyo yan eh. Ito. Anong na-proven mo dyan? Dala-dala ko to. Nung pumunta ako sa Lamay. Tapos nung nagiinuman doon, binigyan ako ng
isang basong alak. Tapos pagtanggap ko, sumabog yung baso. Ay, may lason. Oo. Pag tingin ko sa bulsa ko, wala na. Ito, parang malapit na maubos yung langis ko. Wala nang langis yan, master. Oh. Wala na. Oh. Grabe ka agresibo niyan. Hindi ko pa nga nalagyan to eh. Nakagunting ka? Ano mga iba pong mga gamit dyan, master? Oh, wala na ako ibang gamit dito. Yun lang yun na kanina. Kwintas mo dyan, master. Ano yan? Yung mga kwintas ko dito, bao lang to na walang mata, tsaka Saint Benedict. Alibon. Ito lang. Ito lang naman. Libon. Ikaw na ang kumasa niyan, ikaw na. Libon. Ako nang kumakain. Round din yan, round. Ganda. So, master, ano ang masasabi mo, master, doon sa ano? Sa ano ang maipapayo mo doon sa mga tao, master, na yung mayroon silang paniniwala, ngunit kumukuha sila ng mga orasyon online, social media. Anong masasabi mo doon? Yung ba ay maganda ba ang ginagawa nila o ano? Yung mga ginagawa nila na kumukuha sila ng orasyon galing sa online, delikado rin sila niyan. Okay lang kung may proseso sa pagkuha nila. Kasi para sa akin lang, kung hindi ka makukonsagrahan, useless yan. Nadala-dala mo yan. Magka-problema. Oo. Kasi alam mo, yung orasyon kasi sagrado yan eh. Delikado yan sa tao eh. Kapag wala silang konsagra. Ipagpalagay natin na sa punto sila na paniniwala ng mga tulad natin ng mga ganito, ng mga spiritual or may alam sa lihim na karunungan. Pero sa atin kasi, binasbasan or tayo eh, kinonsagrahan tayo eh. Yung iba, kapag dumating sila sa mga ganyang bagay, kailangan magpapakonsagra sila. Papakonsagra sa tao at saka sa mga gamit. Magpapablessing. Master, ano masasabi mo doon, master, sa mga tao na nagpuputak-putak na ang tuway-tuway daw is sama-sama? Anong masasabi mo doon? Para sa akin, yung buto ng tao, dalawang bagay yan. May masama, may mabuti. Yung buto ng tao, kapag dinala mo sa masama, susunod talaga yan sa masama. Kapag dinala mo yan sa mabuti, susunod talaga sa mabuti. Pero yung pagsunod mo sa mabuti, walang hangganan yan. Pero yung kasamaan, mayroong hangganan. Bulagta pa rin yan. Delikado pa rin yan sila. Actually, master, ilang mo na ngayon, ilang tuway-tuway mo ngayon? Sa akin, Maliban sa yung sinasabi mo sa akin na 12 pesos na bungo sa altar mo, ang tuway-tuway, ilan? konti lang naman sa akin. Mga 100 plus. 100 plus. Mga 100 plus lang naman. Hindi kasama dyan yung sinasabi mo sa akin na 12 pesos na bungo. Hindi na. Ano masasabi mo doon, master, sa nagsasabing masama daw? Samantalang napakabuti mong tao. Yung sinasabi kasi ng ibang tao, kapag may tangan ka raw ng mga ganito, mangkukulam na. Hindi naman ako mangungulam eh. Kasi, anong ma-advise mo doon sa mga tao na nagpuputak-putak lang ng kahit wala silang gaanong kaalaman sa mga ganyang bagay? Anong masasabi mo doon? Siguro manahimik, siguro tumigil-tigil na. masabot pa, manahimik na lang sila kasi hindi nila alam. Kasi, kung hindi ako dumating sa ganitong sitwasyon, hindi ko malalaman kung ano yung masama at saka ano yung mabuti. Doon, master, sa sa gusto magtahas para sa ganyang abilidad, anong maipapayo, ano masasabi mo doon sa gusto magtahas? Kailangan ba ng fighting spirit o ano? Kailangan talaga buo talaga yung kalooban para hindi mabaliw. Oo. Kasi sa naranasan ko Nung ikaw yung nagtahas, master. Ako. Akala ko di ko malalagpasan yung problem, yung yung pagsubok sa akin. Kasi ganito yon. 6 na Biyernes simbahan, pagka 7 Biyernes sementeryo na. Mahal na araw. Sa loob ng 49 days yan, master. 49 days yan nga. 6 na Biyernes
doon ka magsisimula. Tatapusin mo sa mahal na araw. Bilangin mo 'yon sa mula ka sa pinakaunang Biyernes hanggang sa mahal na araw. Bilangin mo 'yon. 49 days yan eh. 49 yun. 7 biyernes. Oh. Pag ikapito, doon ka na sa sementeryo. Akala ko nung time na 'yon, hindi ko malalagpasan 'yun eh. Anong experience mo, Master? Una sa simbahan lang, puro ko lang naririnig. Kaluluwa. Oh. Iba-iba kasi klase. Akala ko nga dati yung mga engkanto di makakapasok ng simbahan, makakapasok din pala eh. Doon ako naniniwala na engkanto kasi saan ka makakita ng tao or nilalang na isang mata na sa simbahan nakatira? Oh, di ba? One eye na tao? Oh, isang mata lang. Ay, elemento? Oh. Sinasabi nila hindi daw makakapasok yung mga engkanto sa simbahan saka hindi makakapasok, bahay nila yan eh. Siguro para sa akin, no, sa experience ko rin, ang makakapasok lang din sa simbahan ng mga elements is yung mga mga mabuti nagdasal sa Panginoon. Pero yung talagang mga purely talaga ng mga negative ay hindi talaga. Oo. Kasi sagrado ang simbahan eh. Oh. Ngayon, Nung nagluhod ka na, Master, sa Malaking Cross, i-share mo kung anong kaganda ang pakiramdam. akala ko nga tatakbo na yung kaluluwa ko yung time na yun. Akala ko nung time na tatakbo na yung kaluluwa ko kasi saan ka ba naman makakakita ng tao na yung mata nasa baba, saka yung bunga nga nasa itaas. Baliktad. Baliktad yung mukha niya. Pero yung mata niya lumuluha pa ng dugo. Nako. Unya tapos yung ngipin niya parang ngipin ng lagare. Matulis. Matutulis pa pating. Nung kinakatakot ko nun, baka kagatin yung leg ko ang lapit-lapit na sa akin eh. Oh. Kulang na lang, abutin na ako eh. Pero wala, hindi talaga hindi niya ako hinawakan. At tapos nung time na yun, dasal pa din ako. Hinayaan ko lang. Kasi sabi kasi sa akin eh, kapag yung lahat na makikita ko dun sa sementeryo na yan, kung ano yung makikita ko, hayaan ko lang, huwag daw ako magpapadaig at saka kailangan daw buo daw yung kalooban ko kasi kapag hindi ko malalagpasan yan, mababaliw daw ako. Lalabas ako ng sementeryo tapos hindi pa ako tapos sa sa oras ko. Masira ulo mo. Masisira talaga yung utak ko. Delikado ako. So ngayon, Master, anong may advice mo doon sa mga taga-subaybay natin na gustong magtahas? Anong may advice mo? Ito lang, isa lang advice ko dyan. Kung hindi buo yung loob mo, wag na lang. Para wag mabaliw. Para wag mabaliw. Parang sinasabi yan ni Tatay Digong na wag mong subukan. Masisira mo. Huwag mong subukan para hindi ka mabaliw. Kasi kapag papasok ka sa ganyang bagay, tapos hindi buo yung loob mo. Ngayon kasi, Master, ang nangyayari kasi ngayon, Master, lalong-lalo na ngayon sa generasyon nyo generation tayo. Marami kasi akong na-observe, lalong-lalo na sa social media, na yung ibang mga may iba nating mga kapatid na mga naghahangad, kumukuha sila ng mga orasyon sa online. Anong ma-advise mo doon? Oo, sa akin, okay lang yan. Pero kung mga tunay na orasyon, yung iba kasi nire-reverse nila eh. Kumbaga binago nila yung yung bawat salita, yung bawat orasyon. Binago nila eh. Pero kung totoong orasyon talaga, okay lang naman. Pero yun nga, hanggang dyan lang, walang kabuhay-buhayan. Pero mas maganda talaga yung sa personal talaga sila lalapit talaga sa mga master founder. Mas maganda talagang lalapit sila doon. Yung personal sila makukonsagrahan. Mablisingan. Oo. Kasi kung sa online lang, wala eh. Walang buhay. Wala. Kasi hindi naman yan mapapaandar. Oo. Bukod sa di mapapaandar, paano naman? Kunyari na lang. Tulad nga ni Pinono, sabi ni Pinono, delikado yung gamit na orasyon ni Metatron. Isa yan sa pinakamabigat na orasyon kay Metatron Kapag nakatanggap ka ng orasyon ni Metatron na tunay talaga at galing pa sa online, pagbanggit mo pa lang yan, kung hindi ka mababaliw, ubos yung ngipin mo. Malagas. Oo, ubos talaga yung ngipin mo.
Kunyari, orasyon ng Sagrada. O orasyon ng Infinito. Infinito Diyos. Oo. Delikado yan eh. Mabigat yan, ha? Oo, mabigat yan. Mabigat yan. Sagrada Familia, mabigat din yan. Oo. At saka, sa pagkakaalam din sa may konting share din ako. Sa pagkakaalam natin yung credo, isa lang, di ba? Dalawang dalawang uri yan eh. May masama at saka may mabuti. Paano naman kapag natanggap nila yung masamang credo pala? Delikado yan eh. Ang delikado doon kasi sa online is kung mayroong isang spiritual na loko-loko na gusto ng tao, gusto maminsala ng tao, mag-post ng orasyon na sa satanic, ikawawa ang tao na maka-adapt. Oo, tama. Tama yun. Kasi magdadasal ang tao, hindi niya naunawaan eh. Tama. Na satanic na pala yun. Oo. So, Tulad na lang sa page namin dati. Doon sa GC namin dati, nung hindi pa yun nawala yung dati kong account. May GC kami dati. Puro kami mga spiritual. Or puro kami may mga alam na lihim na karunungan. May isa doon, hindi alam. Hindi niya alam, sabi niya sa amin, hindi niya alam na yung orasyon niya pala na gamit-gamit o yung nakuha niyang orasyon, sa kaliwa pala. anong nangyari doon, Master? Ngayon, kung hindi pa siya naagapan nung namin doon, High rank. high rank sa amin. Taga yun, taga Masbate. Yung nun eh. Taga Masbate yung lalaki na nakatulong doon. Nung pinakita niya sa amin, sabi niya sa amin, mga tol, ano ba ibig sabihin nito? Akala ko, ako lang nakakita nun. Pag-send ko nang sabi ko, kaliwa yan. Kaliwa na orasyon na yan. Sabay-sabay kami pala nakakita. So pag-send ko ng kaliwa yan, nagsunod-sunod din lahat. Oo tol, mga tol, delikado yan tol. Kaliwa yan. Sabi na isa yan sa orasyon na ginagamit ng mga bunggaytan ng mga mangkukulam. Bunggaytan is yan yung mga mangkukulam sa pagkakalam ko ng mga mabibigat. Oh, yan yung pinakamataas na uri ng mangkukulam. Parang yan sila, tribo din yata yan. Oh, tribo. Tribo din yan. Yung bunggaytan kasi, okay sana kung mangkukulam ka. Pero, kapag ginamit mo sa mabuti. Kasi, dalawang uri kasi yung mga mangkukulam tsaka dalawang uri nga yung antingero Dalawang uri yung manggagamot. Mabutit masama lang naman. Mabutit masama lang naman. Kasi yung opposite kasi ng mabuti, masama. Opposite ng masama, mabuti. Tulad na lang ng itim. Opposite ng itim, puti. Opposite ng puti, itim. Ganon din yan. Ngayon, kapag yung mga tao na kumukuha ng mga orasyon sa online, delikado sila. Delikado talaga sila. Bukod sa, okay lang sana kapag nakuha nilang orasyon, hindi nila mapapaandar. Kasi hindi sila konsagrado. Wala silang authorized. Oo. Paano naman kapag nakuha nila mabigat na di ba? Magkakaproblema, di ba? Oo. Sila lang naman mapoproblema. Oo. Yung iba nga, sinasabi nila, minamalas na. Yun palang dala-dala. Kasi, Yun, malas na pala. kasi bawat mga bagay o kaya orasyon, lalong-lalo na sa spiritual orasyon, may mga talaga yan, may mga obligasyon talaga yan. Oo. Tapos ang obligasyon na yun kung hindi magampanan, yun yung simula na talaga, Magkakabirya na talaga. magkaaberya. Kaya mas maganda talaga, Master, na lumapit talaga sa Lumapit talaga ng personal. founder personal para may authorized konsagra. Oo. So, Master, ano bang experience mo, Master, sa mga sa spiritual journey mo? Anong experience mo? Dami. Dahil ilan ang ilan ang tuway-tuway mo? 100 plus? Oo, mga lang to. 115. 115, tapos yung bungo mo is 12 pieces nasa artal. Okay. Anong manang experience mo yan, Master? Buong buhay mo. Sa buong buhay ko, unang-una, mas komportable pa ako Kasi sa bawat lakad ko, ramdam ko talaga nandyan sila at binabantayan nila ako. Tapos
sa mga nagtatangka sa akin ng mga masasama. Plano pa lang sila, ako alam ko na. Mm. Kaya nakakaiwas ako sa kaguluhan o sa disgrasya. So, ibang-iba talaga ang may gamit. Iba talaga pag may gamit. Ikwento mo, Master, yung binaril ka. Para malaman ng ating mga taga-subaybay, yung binaril ka. Hindi ko na, Huwag ka nang mag-mention ng pangalan. hindi ko na, at saka hindi rin ako magme-mention ng kung saang lugar. Oo. Ano ito yung nangyari Ikwento sa mo lang, ikwento mo lang. Ano ito yung nangyari sa akin, no? At saka sa mga natamaan dyan, kung nakakakita man kayo neto, pasensyahan din. Kwento ko lang at hindi ko naman kayo i-mention. Kapag nakikita nyo to, ganito yun, oh. Nung time na yun, pagkapatay ni Ante, nung nabaril si Ante, pauwi ako. At sunod-sunod kami umuwi nung hindi kami buo talaga na papunta sa lugar na yon. Pagbaba ko pa lang ng bus stop, nag-vibrate na mula talampakan hanggang tuktok ng ulo ko. Sabi ko, signal na to. Alam ko na kung ano nangyari dito sa paligid ko. Sabi ko. Tapos may bumulong sa akin sa kaliwa. Sabi niya, nandyan, kulay pula. Kabila naman, nandyan din, kulay itim. Paglingon ko, yun nga, nakakulay pula. Walang ibang nakakulay pula tsaka nakakulay itim. Magkabilaan sila, nakamotor. Nung patawid na ako ng kalsada, sabi ko, kapag susunod, ako talaga sa neto. Pagtawid ko ng kalsada, nagpaandar na sila sa mga kanya-kanya nilang motor. Yung isa, umuna na. Kumbaga iniwan niya yung kasama niya. Tapos yung nagpaiwan, yun yung nakasunod sa akin, pinatay pa yung ilaw. Akala niya siguro hindi ko napapansin yung sumusunod sa akin. Sabi ko, kapag wala to, wala akong ibang nito. Kung ipapahintulot sa akin sa sa may kapal, kung bibigyan niya ako ng authorize, hindi ko talaga to babahayan kapag nandito na sa harapan ko. Ngayon, buti na lang hindi siya lumapit. Kung lumapit yun sa akin tapos hinarap-harapan talaga akong tinutukan ng baril. Dumaan lang eh. Pagdaan niya, pagbalik niya, yung nakakulay itim, nakasunod sa akin. Yung nakakulay pula, dumiretso na. Yung nakakulay itim, yun naman yung pumalit sa akin sa likuran. Doon ako nakarinig ng pitik ng baril. Lagitik ng gatilyo. Oo. Pagkalingon ko, wala, hindi ko nakita kasi ang dilim eh. Naglalakad ako sa kalagitnaan ng kadiliman eh. Ay, gabi pala. Oh, gabi yun eh, mga alas 9 yata. Oo. Ngayon, pag punta ko na sa baryo ng ng uncle ko. Sabi ko talaga, gusto niya sana akong sagasaan. Hindi niya magalaw yung manubela niya. Ginanyo niya pa nga, parang nahirapan talaga siya. Matigas. Oh, matigas talaga, parang kung sa tao pa na stiff neck. Hindi makakalingon. Ngayon, ginanyo niya. Hindi niya magalaw yung manubela niya. Di dumiretso na lang siya. Pag dumiretso niya, pagdating niya na sa may iskinita, lumiko. Sabi talaga ng lalaki, puta, hindi talaga makuha yun ha. Sabi ng lalaki. Di, umikot na. Ako naman, dumiretso naman ako. Pagkaliko ko sa may crossing, pagliko ko doon, hinahanap nila ako. Nandun lang naman ako, nakasandal lang naman ako sa poste. Hindi ka nakita? Hindi nila ako nakita. Nakasandal lang ako, nanonood lang ako sa kanila. Habang pinaikot-ikutan nila ako dito sa may poste. Sabi pa ng lalaki yung kasama niya, puta, pre, hanapin mo pre, nandito lang yun eh. Nandito lang yun. Nawala. Sus, kung may kutsilyo lang akong dala, ay, pati silang dalawa. Pareha pa naman sila may baril, di makakapagbaril na sana ako. May baril na sana ako, pero wala na sa akin. Hindi ko na inisip yun. Pagkaalis nila, umalis din ako. Pagdating ko dun sa may burol, dun na, ang dami nila. 7 sila. At yung mata nilang lahat, nasa akin, nakabantay. Sabi ko, Inis na inis. hanggang dito pa naman sinusundan ako. Sabi ko, hanggang dito pa naman sinusundan talaga ako. Parang sikat-sikat na ako ah. Sabi ko, dahil ko pa nitong artista para magpapa-autograph yata to. Sabi ko talaga. Ngayon, pumasok ako sa loob ng bahay. Pasok ko nung sa loob ng bahay, yung dalawang sumusunod sa akin, pumasok din sa loob ng bahay. Kumbaga, naglalagay ng abuloy sa may kabaong.
kunyari naglalagay ng abonoy. Pero hindi pala, yung sadya niya, ako. Gusto kang dikitan. Oo. Ngayon, sinabi ko, Kuya, kape. Sige to, salamat. Sabi ng dalawa. Tapos pagkasabi nila, lumabas sila agad sa bahay. Bumaba sila, sumali dun sa may naglalaro ng mga tongit. Ganon. Ako naman, pumunta naman ako sa may malit na kubo namin. Sa tinatambayan namin doon ako, nag-yosi lang ako, yosi. Pagbigay sa akin ng signal na umikot, edi tumingin din ako sa labas. Nakita ko yung lalaki, pag ganun pa siya, pag ganun pa. Patago-tago pa sa mga sa may mga tanim na na mga gulay ganun. Hawak-hawak baril. Oo. Habang nakahawak sa baril, sabi pa niyo, pinayuko-yuko pa dun. Parang kung sa atin pa, parang ginapang na ako. Sabi ko, gapang. parang akong babae na to ginapang na ako Teka lang. Parang gusto talaga itong makipaglaro Sabi ko, nagbitaw ako ng orasyon. Pagbitaw ko ng orasyon, pagkaihip ko sa paligid ko, yung lalaki, akala ko mapupunta talaga sa akin. Umabot na sa kung umabot na siya sa malayong dahapit doon sa sa may burol. Umabot na siya doon. Sabi niya, "Hala, ba't ako napunta dito? Doon lang naman ako Oh, di ba? Niligaw ko siya. Anong binitawan mo orasyon? Lang naman yun, yung kunting yung kunting alam ko lang sa kumbaga Pampalihis. hindi, I mean pang lang talaga kung sa Bisaya pa, lamat. Panglamat. Oo. Okay. Yun lang yung yun lang yung ginawa ko. Ang layo-layo nang inabot niya, sabi ko, kapag may ahas dyan, patay ka talaga sa ahas. Sabi ko talaga. Nayahan ko na. Nakatulog na ako ng maayos. Kinabukasan, paglabas ko, pagkatapos sa libing ni Ante, lumakad ako nun. Paglakad ko, pumasok ako sa pasyalan, rotonda, sa circle. Pagpasok ko sa may entrance, dalawang lalaki sumunod. Doon naman sa exit, dalawang lalaki din naman pumasok. Dalawang lalaki. Tapos sa loob ng circle, may dalawang motor tag-isa. Nagpaikot-ikot. Tapos yung mata nila sa akin. Tapos sa gitna naman, pag akyat ko sa rotonda, sa gitna naman, may isa doon nakaupo sa may puno at dito din sa upuan. Kumbaga parang plano talaga nila kung hindi nila ako kikidnapin doon time na yun, hindi nila ako dadamputin, babarilin nila ako sa harap-harapan talaga. Hindi na magawa-gawa. Sabi pa ng pagdaan sa akin sa harapan ng dalawang tao na galing sa exit na pumasok, sabi ng kasama niya, "Pre, nandyan na, tirahin mo na. Sabi ng kasama niya, "Hindi nakuha-kuha, demonyo yan sinabihan ba ako ng demonyo? Hinayaan ko na." Sabi ko, wala na, demonyo na ako na ito. Malis na ako. Paglabas ko sa exit, sumunod yung 8. Pagsunod sa akin, nagsabay-sabay na sila. Pagsunod sa akin, pagkakita sa kakalabas ko lang ng exit, nakita na ako, malayo na. Sabi na sa akin, paano napunta dun? Ikakalabas nung nun sabi ng lalaki, pero ako, malapit pa ako sa kanila. Parang lang talaga, parang nilamat lang talaga. Lamat. Wala na, din ako sinundan. Kalipas naman ng mga ilang araw, kasi nung panahon yun, napakainit ko pa dun Actually, Master, ano bang dahilan nun? Bakit, ano bang pinaka-main reason bakit gusto kang barilin ng mga yon? Pagkakaano ko, lupa yun. Bininta ka? Lupa. So, yung mga time na yun, Master, mga ilang tuway-tuway lang dala mo nun, ng mga panahon na yun? 7 tuway-tuway pa lang. 7 pares, which is 14 pieces. Oo. Pero wala ka pang bungo doon. Wala. Tuway-tuway talaga solid. At mga maliban sa tuway-tuway, mga orasyon meron. Diyan ako nagsimula. Orasyon. Kumawak na ito. Orasyon. Bago ka nagtahas. Kasi
Nung nag-aaral pa ako sa lihim na karunungan, nagsimula talaga ako dyan. Pero dumaan ka talaga sa tamang proseso. Oo. Which is, blessing ka talaga. Oh. Diyan ako nagsimula. Nung makonsagrahan ako, ng Founder mo. pinakamaestro ko, Oo. nung nakonsagrahan niya ako, diyan ako nagsimula hanggang dumating sa punto na nanaginip na ako. Pinatahas ka na niya nun, di pa? Hindi pa. Nung napanaginipan ko na yung naging tahas ko, napanaginipan ko yung una na yun eh. Tapos sinabi ko dun sa ano ko, sa maestro. Oo. Sabi ko, cool, ano ba ibig sabihin nito? Sabi sa akin, gawin mo na. O yung alin, Col? Pinapatahas ka na para makagraduate ka na talaga. For abilidad purposes. Nag-aaral ako nun sa sa kanya ng lihim na karunungan. Yun doon ako nagsisimula sa mga orasyon talaga. Almost 6 years. Tagal-tagal ah. Almost 6 years. Ibig sabihin, nung sa loob ng 6 years, ibig sabihin, halos lahat ng mga pinag-aralan mo ng mga orasyon, nakain mo na. Oh. Kasi mahaba yan, 6 years. Oh. Nung nagsimula ako neto, 16, Years old? 16 pa ako. Ilang taong ka na ngayon, Master? 30. 30. 14 years na rin ah. Oh. Ang nangyari sa'yo dati, Master, yung pala na may mga nag-aaligid-aligid sa'yo is binta. Oh, binenta. Tapos Nang dahil sa lupa. lupa. Ang hirap no, ang hirap ng ganyan no. Ang hirap talaga. Kaya Kaya ako na lang. hindi natin masabi na kahit gaano nating kabuting tao, di talaga tayo safe. Oh, oo. Kasi yung mga tao talaga na halang yung mga bitoka. Wala. Kahit na anong iwas mo pa nga eh. Kahit na anong iwas pa nga natin sa nilalakaran natin, natatapilok pa nga tayo eh. Sa madaling sabi, Master, kung wala kang kargada, matagal ka ng patay. Oo. Patay na ako. Oo. Eh yung yung sinabi mo na yung babae mismo ang bumaril sa'yo, Yung babae mismo yung bumaril sa akin, kasamahan nila yon. kasamahan nila. Oh, Oh. Kitang-kita ko pa nga yung mukha nun eh. tanda mo. Umaga yun eh. Oo. Umaga. Dalaga yun. Dalaga mismo. Mukha mo pa ngayon, namukhaan mo pa. Oo. Dalaga pa ngayon. Kapag makikita ko yan, nako, Pero hindi nakakilala sa'yo. hindi na. Pag makikita ko talaga yun, talagang tiklop yun sa akin. Nako, delikado siya. Wag na yon kasi babae man. Oo. Kawawa din, no? Pero, sila yung sila yung may gusto eh. Kapag nakita ko yung babae na yun, niligawan ko talaga yun. Oo. Ano na yun, wag na yun kasi nakakaawa, babae. Isa pa, ano lang din sila. Kumbaga, nang dahil sa money, kaya nagawa nila yon. Kasi, ganito yan eh. Sa madaling salita, pag wala ka nito, or kapag meron ka nito, lahat ng kasamaan magagawa mo. Kung Kapag may tama kang ganito. Di ba? Sa madaling salita, yung ganito, isa yan sa impluensya ng demonyo. So, ibig sabihin yan, Master, Naku, sige. dito sa mundo ng mga mortal, Master, ano ang masasabi mo kung pag-uusapan natin is abilidad? Ano talaga yung pinaka-power na mga kargada ang dapat dalhin? Sa akin lang, hindi ko pa alam ang lahat-lahat ng pinaka-power. Unang-una dyan, sa aking experience lang, unang-una, kahit na may orasyon ka pa, pag wala kang material. Kung sa kanin pa, kailangan magsama yung kanin tsaka ulam. Ano yung material, Master? Tuwi-tuway. Ayun. Kaya Tuwi-tuway. magsama talaga ang orasyon at material. Oo. Kasi nung mga time na yun lang dala mo. Wala kang hilig sa mga mutya, di ba? Sa akin ka lang nagkaroon ng mutya eh. Oo. Ako lang nag-influence sa iyo ng mutya. Oo nga. Pero nung nagtagpo tayo, nung unang tagbo natin, wala kang mutya na isa eh. Wala. Talagang orasyon tsaka tuway-tuway lang, di ba? Sa akin ka lang, ako na lang yung nag-influence sa iyo ng mga mutya, di ba? Oo.
Gusto ko nga bumalik dun sa, ano eh, sa, dun sa bundok na sinasabi mo na, nung nakuha na natin dati ng mga, Ay, doon sa mga pinaghahuntingan ko. oh, Namimiss ka na doon ng mga elemento ah. Ilang beses ko na nga panaginipan yun eh. Pinapabalik na nila ako dun eh. Kasi may nakahanda siya na ibibigay sa akin. Hindi ko alam kung ano. Pero may nakahanda sila ibibigay. Mga ano yan, master, mga mga crystallized na kababy. Oh, pero kung bibigyan nila ako dun ng mata ng bulalakaw or kung bibigyan nila ako dun ng bato ng nara. Doon din ako na, master, tinugahan ng ano, bulalakaw. Ay, pinakita ko sa iyo yung pinagtamaan, di ba? Oh, Yung tinama na puno ng balite. oh. Tinamaan ng bulalakaw, di ba? Tapos yung isang bulalakaw mo nun na kay Torrico. Oo, nandun kay Utol Rico. Swerte siya yun eh. Oh. Oo, swerte. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa. Nandun pa sa kanya. Ay, ingatan niya talaga yun kasi original talaga yun. Oo. Tuga sa akin yun. Sabi ko nga sa kanya, Dok, pag nakabalik ako ng Maynila, baka payag ka, palit ako ng 10 tweto yan. Sabi niya, Hindi, ayoko. palitan mo ng bungo. sabi na talaga, ayoko kahit na 1 million ba, ipalit mo sa akin, ayoko talaga. Bibihira ka lang makaano ng bulalakaw na original. Oo. Sa akin kinanggandahan yun, dahil tuga sa akin, ako mismo nakakita, ako mismo nakakuha sa puno ng baliti. Mm, 'Di ba nakita mo yung pinagkuhanan ko, sunog? Oo. Yung tinamaan talaga nung kawawa talaga yung puno. Sus, paano na kaya kung tao ang matamaan yun? Nako, wala. Buhay ba? Buhay? Na. Buhay. Tulad nga na sinasabi ni Otol Leo na... Master Leo. Oh, ni Master Leo na... si tatay yung nasunog, titi na lang yung natira. O yung nakikita ang buo pa. Kung sa tao pa, kapag tinamaan pa yung... Kapag sa tao pa yung tumama yung bulalakaw na yun, baka titi lang yung natira. Ano yun? Kumbaga mas masahol pa yun Oo, sa baka- grenade. Baka ano pa talaga, nako, baka durog talaga yung katawan. Wasak ang tao niyan. Oo. Bulalakaw. Saan talaga? Apoy ang bulalakaw eh. Oo eh. Ang kidlat is pag tinamaan ka ng kidlat, kunting sunog lang kasi kuryente lang yan. Oo. Pero yung bulalakaw, Oo. apoy. Kapag yung sa akin din kasi, yung kidlat, para sa akin lang mas matalim pa yan sa kahit na anong uri dito na nagibin dito sa atin sa mundo natin eh. Mas matalim pa yan eh. Mabangis ang kidlat, mabangis. Oo, delikado. Oo. Mas delikado talaga yung kidlat kapag nakatama sa isang tao. Mabangis yan. Kahit na madaplisan ka nga lang, wala yung ulo mo eh. Di kahit yung spark niya lang, Oo, kahit na yung kuryente niya. Oo. patay nga ang kalabaw niyan. Madaanan lang ng spark. No. So, anong masasabi mo, Master, sa ating mga taga-subaybay? Anong ma-advise mo sa kanila doon sa mga kumukuha ng gamit sa akin? Ano ba 'yun? Iingatan ba nila o ano ba? Marami na palang kumuha sa ng mga gamit. Meron na. Mga lahat ng mga binitawan kong mga gamit sa kanila is mga ready to use 'yun. Lahat. So, ito lang masasabi ko. Lahat nung naibigay mo ng mga gamit doon at saka sa lahat ng mga followers mo, kung ano man yung makikita mo nyo dito ngayon sa amin, huwag nyo na lang bigyan ng mali or ibang at saka lahat naman ng kumuha sa'yo ng gamit, ingatan sana nila yon kasi napakaganda talaga ng mga gamit na yun at napaka malalakas pa. So, ano ang masasabi mo sa ating mga taga-subaybay, Master, bago magtapos ang ating video? Anong maano mo sa kanila? Maipapayo, payo. Ang may papayo ko lang sa taga-subaybay natin, kung may balak sila na matuto sa lihim na karunungan, unang-una nilang pag-iisipan yung buo talaga yung kalooban nila. Kasi yung iba kasi na humahawak ng sa pagpasok pa lang
nakalagpas lang ng mga 3 taon, 4 na taon, bibitawan na nila agad kasi hindi na nila kaya. Mm. Kapag ganyan man lang na hindi buo yung kalooban mo, huwag na lang kayong humawak. Para walang aberya. Oo. Kasi sa akin sa paghawak ko nito, sabi nga ng amo ko, bitawan ko daw to kasi mahirap daw yung babae at saka mahirap daw to sa babae at saka sa pera. Mahirap sa babae. Mahirap sa babae kung gusto ko lang talaga ng babae, wala na. Patong-patong na yung babae ko. Ayoko eh. Tayo na lang magkontrol. Oo. Kasi hindi naman sa may gayumang meron ako. Hindi ko yung ginagamit. Kung gusto ko lang talagang manggayuma, ay ang dami na siguro. Ang dami na siguro. Pero hindi maganda yung ganyan, Master. Kaya lang sa pagkakaano ko kasi Mas mabiwisit ka niyan. Oo. Sa pagkakaintindi ko kasi sa mga gayuma-gayuma na yan. Kung sa pagkain pa, may expiration date. Tapos magdadala ng malas din yan. Oo. Maano ka pa, magkakaroon ka talaga ng problema. Problema talaga. Alam naman natin sa lahat ng mga tao sa mundong ito, lahat na namubuhay dito sa mundong ito, may problema talaga. Hindi buo yung pagkatao mo kung wala kang problema. Kapag wala ka namang problema, baliw ka eh. Kaya kita nilang mga baliw dyan sa labas. Di ba? Walang problema yan, kaya nga baliw eh, kasi walang problema eh. Okay. So, yun lang mga tol. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood ng aking mga video. Then, subscribe nyo tol ang aking channel kung ikaw ay subscriber ko na. Welcome back mga tol. At kung ikaw ay bago pa lang tol, welcome ka sa aking channel. Dahil lahat dito sa aking channel tol is welcome. Din like, comment and share mga tol. God bless po sa inyong lahat. Happy New Year mga tol. Happy New Year to all.